Gudi po sa ating lahat mga kapatid. Alam nyo ba, sa pag-aalaga ng pabo, may mga bagay po tayong maiipon. Minsan, yung una nating maiipon ay mga sako. Pumapangalawa, itong nakikita nyo na egg shell. Ito po yung balat ng itlog. Once mapisa yung mga sisiw, ito po yung naiiwan sa atin. Alam nyo ba na itong mga eggshell na ito mga kapatid ay nasa mga 1 taon ko na po itong naipon. Kung tutuusin po, nasa mga 2 sako po ito nung hindi pa po napino, kumbaga yung buo pa po talaga yung itlog, nasa mga 2 sako po ito. Kaya lang kung nakikita nyo, ang 1 sako kasi nito ay akin na pong nadurog sa sako. Kaya may nakikita po kayo dyan sa ilalim na durog na po. So ngayon, ibinilad ko po ito kasi naobserbahan ko po na mas magandang pinuhin is yung tuyong-tuyo po yung mga tipakan ng itlog. Ayan, kita nyo naman, sinusubukan ko pong durugin sa aking kamay. So ngayon, ito na po yung resulta. Kita nyo naman, inapak-apakan ko po. Napakasarap po talagang laruin. Napakagandang anong tawag dito, yung maririnig mo na nakukupog o nadudurog po yung eggshell ng itlog. Napakasarap po sa pakiramdam mga kapatid. Kaya kita nyo naman, yan, inapak-apakan ko po para na sa ganun ay makupog o madurog po yung tipakan ng itlog. So ngayon, kung nakikita nyo, ayan naman po, nilalagay ko na po sa sako. Kasi sa panahong ito mga kapatid, alam nyo ba na nag-iisip po ako kung ano po kayang magandang gawin nito. Dahil ang gagawin ko dito mga kapatid, idadagdag ko ito sa pagkain ng aking mga alagang pabo. Kaya ito, gagawan ko ng paraan kung paano ko po ito madurog. Marami pong idea na ibinigay sa akin ng aking ibang mga kasama patungkol dito. Kaya lang, ang iniisip ko dito mga kapatid is may nag-advise kasi sa akin, once na yung tipakan ng itlog ay galing po sa incubator, marami po daw bacteria na nasa loob. Kaya habang ginagawa ko ito, nung binilad ko tapos nilagay ko sa sako, humihingi po ako ng advice sa iba nating mga kasama, kababayan. So marami pong advice na akin pong narinig. Yung sabi nila is durugin sa pamamagitan ng blender. Yung iba naman sa pamamagitan ng shredder. Kaya ito, yung ginawa ko is dinurog ko sa pamamagitan ng paa. At mamaya na konti, dudurugin ko naman yan sa pamamagitan ng ating shredder. Ayan po yung ating gagawin dyan. Sa ngayon po mga kapatid, ayan, ginamit ko na po yung aking shredder para mapino po itong balat ng itlog. Tuyong-tuyo na po yan kasi ayun, binilad ko po yan ng buong araw, tapos napakainit pa ng panahon na yan. Kita nyo naman, ayan po yung resulta po nung ipinasok ko po sa shredder. Nadurog naman siya pero hindi po siya masyadong pino. May mga malalaking durog rin po, lalo na yung kanyang pinakabalat. May mga balat po kasi yan mga kapatid liban sa shell, mayroon po yung balat na parang cellophane. Yun po yung mahirap pinuhin. Ayan. So mahirap po ang pagpino nito mga kapatid. Kaya lang ginagawan ko pa rin ang paraan kasi sa kagustuhan ko pong makapagbigay dagdag calcium sa aking mga inahing pabo. Lalo na po yung aking mga bourbon red, kasi may mga katandaan na po yung mga inahin, ay pansin ko na po talaga na maninipis na po yung balat ng kanilang itlog. Kung nakikita nyo mga kapatid, ayan, inilagay pagkatapos doon sa shredder, nilagay ko sa sako, dinala ko sa bahay, inilagay ko sa malaking kaldero. Ayan, malaki kasi yung hiwa. Ang ginawa ko ngayon solusyon po ito doon po sa sinabi ng iba nating kababayan na marami daw microbio yung tipakan ng itlog na mula sa incubator. So nang ginawa ko na po ito mga kapatid, may nagsabi po sa akin na isangag daw yung eggshell para mamatay yung microbio. So naisip ko rin, matagal rin kasi isasangag mo, okay, paano yun, okay, ukayin mo pa. Then ayon sa kanya, mas malakas daw yung mas tumaas daw yung calcium pag isinangag.
Pero naisip ko, kung isinangag, mahabang oras din ko kailanganin ko. So yung ginawa ko mga kapatid, ayan, naglagay lang ako ng asin. Sinabawan ko, nilagyan ng asin, tapos ayan, itinakang ko sa apoy. Kumbaga, pinakuluan ko po ito talaga ng mahaba-habang oras. Yung aking pagpapakulo nito, kita nyo naman oh, umaga pa kanina, tapos ngayon inabutan pa ng gabi. Ayan, alas 6:20 na po ng gabi. So ayan, kulong-kulo na po. Tapos yung ginawa ko niyan, para mamatay po yung mga mikrobyo, iwan ko lang kung tama ba ito or mali. Para mamatay yung mikrobyo, ayun, naglagay ako ng asin. Tapos kinaumagahan, umaga na po, inidrain ko po yung tubig na may asin. Pagkatapos ibinilad ko uli dito sa harapan ng aking pabuhan. Kita nyo naman oh, Ambaking Pabo Farm. So ibinilad ko naman ito para tumuyo uli. Kumbaga yung pagsaing ko nito mga kapatid ay, or pagpapakulo, pagpatay lang po ng mga mikrobyo. Pinatay ko po sa pamamagitan ng asin at saka sa init ng tubig. Iwan ko lang kung tama kaya ito mga kapatid. Ano po sa tingin ninyo kung tama ba ito? Ito lang yung naisip ko eh. Pero dati nga ay wala nang kulo-kulo, ginagamit ko ito na rikta na. So ngayon kung nakikita nyo, ito na po yung finished product. Kumbaga powder na po talaga. Ito po yung pinakahuling bahagi na aking ginawa. Kumbaga pinag-blend ko po yung mga balat ng itlog na nadurog na po. So para makuha ko po talaga yung pinong-pino na po talaga, gumamit po ako ng blender. Dinala ko dito sa gilingan ng aking shader. Ayan, giling para mapino na po. At anytime pag ihalo na po sa pagkain ng aking mga pabo is pinong-pino na talaga. Totally mahahalo na po sa kanilang pagkain. Kasi nga ang purpose nito mga kapatid is makadagdag ng calcium sa aking mga alagang pabo. Lalo na mga mixing food lamang po itong pinapakain ko sa kanila. Malaki pong porsyento na walang mataas na percentage ng calcium yung aking ipinapakain sa kanila. So dadakot lang ako dito, ipanghahalo ko sa pagkain na aking ginagawa para sa aking mga alagang pabo. So kayo po mga kapatid, paki-comment naman po kung ano po ang mali dito at ano ang dapat i-improve nang sa ganoon sa susunod na pagkakataon paggagawa ako uli ng ganitong bagay ay tama na po.